Parang dapat sinusunod lang yung tama at common sense, may basis. Pero bakit hindi ho ganun ang nangyayari, Congressman? Tingin ko yung dahil nag-away kagad si Presidente saka si VP Sara. Kaya sabi ko nga sa kanila, they run on a platform of unity. Naniwala ang mga Pilipino. Pero ngayon, daig pa nila asot pusa sa pag-aaway. Ano nangyari? Sino kawawa? Yung mga Pilipino. Interesado ho ako dun sa sinabi nyo kanina na 50 years na kayong politiko, nothing should shock you anymore. Yes. Pero na-shock pa rin kayo Yes. dito ho sa mga Yes. nangyaring kurakutan. Ito yung through pinakamalaki. the budget. Pinakamalaki. Ang tanong ko pa rin ho, bakit nyo pinayagan? Wala pa ako nun eh. Yan Ano ho yun? Parang nabudol ho lahat ng mga kongresista? Ganun ho ba yun? Binusog sila. Kita mo, ang lalaki ng mga allocations, di ba? Ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Makakasakay na sana tayo dito, parang Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, doon sa taas na para hindi na humihinto yung mga tren, di ba? From 2029, dapat ang target completion magiging 2032. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan. Hindi nyo ho konsensyahin yung mga kapwa nyo congressmen. Ginonsensya ko na eh. Sabi ko, walang talab. Halos lahat ho sila doon, mga kakaapelido mga nasa politika. Sabi ko nga, kulang na nga lang yung aso nila, gawin nilang kapitan ng barangay. Saan ho tayo papunta niyan kung ganito ho tayo? Well, sa tingin nyo? Yan yung dapat sagutin ng ating Pangulo. Kaya tinatanong ko, ang ating Pangulo, bakit mo pinabayaan yung 3 taon? Yun yung pinakamalaking pagkakamali ng kanyang administration.